Ngayon po, ito naman po ay kay... Nako, Sophie! Hala! Hala! Sophie! Ha? Mira! No, aprobado. No, aprobado. Aprobado sa akin din. Hindi ka ako aprobado. 1, 2, 3, Mira. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Naku, nandito po tayo sa eskwelahan at biglaan po ako napapunta dito. Dapat si Lele lang pupunta dito eh. Ngayon po ay daddy's duty po. At eto po, naku, binigay na po yung mga bagsak na grades ni Chuchen. Di ba na bagsak na grades? At magandang umaga po. Pasok po kayo. Eto po. Nauna po yata siya. Hindi ako. Sige po. Ito yung mga grades si Chuchen, papakita ko po sa inyo mga amigo. At syempre nahihiya si Ma'am si Mama, ang kanyang teacher ayaw niya magpa-video. Nahihiya. Ayan. Nahihiya ang kanyang teacher. Pero ito yung grades si Chuchen. Pakita ko po sa inyo mga amigo. Ayan. Naka 19 naman hanggang 25. O, di ba may 23 pa rin si Chuchen, o 23 hanggang 20, hanggang 25. Ayan po. 24, 25. Ngayon po kasi bigay ng grades sa third grading po, ma'am, no? Opo. Third grading na. At next month po kasi wala nang ganito, no? Opo. Ito na po yung last, kaya mas maganda po na i-video po natin. Si Chamame po andoon, sabi ko kukunin lang yung grades, meron palang mga ganito. Yung may mga recommendation. Sabi yan, 23 over 25. Matataas naman pala, 22 over 25. Siya ba talaga sumagot nito? Yes po. Ma'am? Walang turo-turo? Po. Nakaka-perfect pa yun. Mamili. Ay, inayaan talaga. Opo. Pero nakaka-perfect naman si Chuchen, oh. Oh, perfect naman si Chuchen dito. So, yun po. Tapos, 22 over 25. 21 over 25, may mga ganito pa siya. Kaya ibig sabihin si Chuchen din ang gumawa nito? Mga Yes ganito? po, lahat po. Ayan, pakita natin yung mga ginawa ni Chuchen, mga amigo. Tingnan niyo po. Ni Christian. May mga ganito. Ayan. Yan na po yung mga activities nila since Yung mga activities. first day po. Ito din yung mga activities nila mula nang pumasok sila dito. Kasi alam niyo po si Chuchen, ngayon lang po talaga pumasok yan at buti nga po na i-enroll na agad namin dito para at least masanay na po siya. Next year po kayo ulit teacher? Hindi na po. Ay, hindi na kayo teacher. Na po. Kinder 2 na po siya. Kinder 2 na siya. Nako. Yun nga, buti nga po nung palarong bulilit, napasayaw natin eh. Pero pag nagpa-practice po sumasayaw naman Opo, magaling po mo sumasayaw din pagka po nagpa-practice kami. Pagka nga lang po talaga yung nagbukol na, yung nasa harapan. Pag sa harapan, ba't kaya ganun? Maraming tao. Kaya po nga, pag po nagpa-practice kami, pagka goods na po, gusto nga sana namin pong ilalabas po dito para po nakikita din na may mga nanonood pong ibang magulang para po masasanay po siya. Pero ma'am, normal ba yun sa bata na sa edad niya na gano'n? Kasi napansin po namin pagka nasa bahay, ang galing niya, sayaw siya ng sayaw. Siya pa yung nagti-TikTok siya. Okay naman eh. Pero pagdating ka sa performance, pag maraming tao na nakakakita, at saka pag malakas ang sounds, yun na. Opo, doon po talaga sila medyo nahihiya po kasi sobrang daming tao. Parang na-overwhelm po sila doon sa mga tao na biglang, ang daming tao, ang daming manonood po sa kanila. Tapos yung sound nga din po, nakaka-affect din po yun sa kanila. Kaya po may mga bata din po nga na kapag po nagda-dance na sa harap ng maraming tao, ayaw na nila, nakatayo na lang sila. Kaya po, ang kagandahan lang din po, since nakapagsayaw na po siya ng isang beses doon sa may harapan ng mga maraming tao, sana po ay sa susunod po na sa moving up po ay sumayaw na po siya sa harap ng maraming tao kasi magsasayaw po ulit sila doon sa moving up. Pero diba sa kanila, napapansin ko kay Kian kasi sa bahay din, pagka nasa mood siya, sasayaw siya ng sayaw. Opo. Pero pag minsan meron dating dito, ano napapansin niyo sa sa kanya pag nasa dito sa room? Dito po sa room po kasi kapag po pumasok po siya, kasama po kasi niya si Mami. Pag iiwanan na po siya ni Mami, iyak siya. The whole time na pagka hindi ko po siya agad nilapitan, iiyak po siya hanggang matapos yung klase namin. Kaya ang gagawin ko po nung ginagawa ko po, kapag po nakita kong iiyak na siya,
kukuha na ako ng laruan, maglalaro na kaming dalawa. Kasi po, kapag ka nag-start po siyang umiyak na gano'n, iyak na siya ng dire-diretso. Pero kapag napastop po siya, nang hindi siya nakaiyak, goods na po siya sa buong namin, oras po ng klase. Pati po yung pagpe-play, lahat po ng gagawin namin, okay na siya. Pero pag po hindi, ayun po, doon kami magkakaproblemang dalawa. Iiyak talaga siya ng iyak, hindi siya titigil. Ay, hindi titigil. Opo. Nung nakaraan po kasi, PT na nga po yung nagtuturo. Kumbaga hindi po naano ng teacher na patahanin. Buong klase niya, 2 lesson niya, umiiyak siya. Tumahimik lang po siya nung kakain na. Makakain na. Normal ba yun? Ganun. Okay lang naman po. Yung kasi nung nakaraan, meron din po akong ganung siya po kasi talaga ang pinaka-baby pa. Siya po ang pinaka-bata dito. Si Chris ang pinaka-bata dito? Opo, kasi po 3 years old lang po siyang pumasok, di ba? Yung mga classmate po niya ay mga 4 years old na, kaya siya talaga ang pinaka-bata. Kaya pero, po may din talaga siya. Pero nakakasabay naman siya? Opo, pag po nagkaklase kami, nakakasabay naman din po siya. Pati po yung pagsulat, iilan na lang po yung talagang, hindi, isa na lang pala. Pero siya po ay goods na po siyang magsulat. Magaling na nga po magsulat eh. Nakakasulat na siya ng pangalan? Opo, nakakasulat na po siya ng pangalan niya. Sa exam po, sila na yung pinapasulat ko ng mga pangalan nila. Meron naman pala natutunan. Opo, nag-i-improve naman. Nag-i-improve naman. Kasi, alam mo, minsan sinasabi ko, papasok ko pa ba? Sabi niya, papasok daw siya. Pero pag gagising sa umaga, sasabihin niya, ayaw niyang pumasok. Tapos pag sinabi namin, sige mag-stop ka na, gagayak naman siya. Tapos pag Sabado at Linggo, alam niyang walang pasok, maaga siyang gumigising. Pero pag Lunes, kahit ganyan-ganyanin mo, ayaw gumising. Ganun siya. Kaya ang panakot namin sa kanya, sige mag-stop ka na, ayaw naman niya. Pero ang ganda nga po kasi napansin ko sa kayo na ano niyo siya, no? Na kumbaga nakuha mo na 'yung loob eh. Opo, kailangan po eh. Kasi nakuha mo na 'yung loob eh. Kasi pag sinabi namin, next year iba ng teacher mo, ayaw niya, gusto niya dito pa rin. Pero po, ngayon nga din po ang ino-open ko na sa kanila ngayon, na sinasabi ko na sa kanila na mag-graduate, mag-move na ako sila. Hindi na ako yung magiging teacher, hindi na si teacher. Ayaw niya. Yun po, may mga bata po kasi na kapag hindi nasabihan ng gano'n. Sa una lang naman po niya ayaw eh. Pero pagka po nakuha na po siya ni teacher niya sa susunod, magiging okay na din naman po siya. Kasi nakuha niya na yung loob eh, no? Opo. Tapos paglilipat na ng ibang teacher, iba na. Sa umpisa lang naman. Si teacher na po ang bahalang mag-strategize kung paano niyo po mahuhuli yung loob ni Krista. Kaya nga, pagka ganun sasabihin niya, ikaw lang ang kilalang teacher. Pagka iiyaano namin sa iba, ayaw na, ganyan. Dito naman po, si teacher naman po na nasa kabila, kilala naman na din po niya yung 2 teacher sa kabila kasi po pag nagpo-practice kami, sama-sama lang naman din po. Kami lang din po yung nasa harapan. After nung kinder 2 na siya. Opo. Tapos grade 1 na. Matagal-tagal pa pala. Oo. Kasi isang anak ko si Kylie, ganun din naman nagpumasok. 3 years old din. Pero yung sa kanya kasi, may bulol si Kian si Christian, no? Opo. Bulol pa siya eh. Pero okay lang naman din po yun, mag-i-improve pa naman po yun kasi may naman po siya sa communication skills naman po yan. Kaya ma-i-improve. Pero sumasagot naman po? Opo, masagot po. Pag po pinatayo ko sila sa harapan, binagbilang ko sila, or tinanong ko po siya, sasagot naman po siya. Alam niya naman din po yung isasagot niya. Yun pala maganda. Kaya talaga pong nakikinig po siya. Saka po yung sa may last po na ECCD namin, medyo nahirapan lang din po siya dun sa may pagboboton at saka po sa pagtatay ng shoes. Part din po kasi ng development nila na matuto silang magboton, mag-tie ng shoes kasi po naaano din po yung mga fine point 26 ano po ba yun? Which is excellent na po yung sa may ano po mga ano tawag? Cognitive domain. Yan po. Ano po siya? 4.26 po, which is excellent na po. Excellent na. Yes po. Yung language domain niya po is 4.11, very good. Sa self-help po, 4.10, very good din po. Sa gross and fine motor po, 4.17, very good din po. Sa socio-emotional domain, 4.6, very good din po. And then yung average po niya is 4.14, very good din po. Ito pong mga grades po niya ay mga ano na po ito, mataas na po para po sa kanyang development. Unlike po nung nasa mga bago. Pero very good pa rin naman po siya. Matataas na po yan. Tapos lalo na po dito sa may cognitive niya, and then yung fine motor niya ay malapit na din po siyang mag-excellent.
Ang pinaka, oo nga, Pinakamataas po kasi ay ang 4.225 excellent. excellent na siya, no? Pero naka-ano naman na siya, may 4.2 na siya, no? Excellent na siya. And the rest, parang very good naman, ano? Opo. Hindi kagaya nung umpisa siya, tingin mo, nung umpisa Pero siya, very good pa rin 3.82, good. No? Nung dati, very good pa rin dati. Very good pa rin po, yes. Oo. Ayan, very good pa rin naman siya dati. Kasi dyan mga amigo, ito yung pinaka-ano niya, oh. Ayan. Ayan. Pero, tumaas naman po siya, naging 4 naman siya. So, okay naman. Ng writing kasi since bata pa rin naman po sila. Kaya yun lang po muna yung inire-recommend ko, yung pagra-write po. Sa recommendation kay Christian, yung sa writing. po. At saka po yung pag-boboton. Ano po yung Yung pagbubuhat? sa pag-boboton po, yung pagsusuot ng uniform, gano'n. Kailangan talaga sila. Po, opo, para po matuto din. Matuto sila. Yes po. Part Hindi, po yun ng development. hindi lang yung talaga puro aral-aral Opo. na yon. Kasi po dapat po sa age Pati po pagtatay na- ng sapatos. Yes po, part po Okay. yun ng development nila. Pero all in all pala, okay naman. Hanggang third grading lang po ito mga amigo kasi yung pang fourth grading wala na po kasing meeting. At ibibigay na lang po yung card and then after na meron po tayong moving up, no? Ang moving up po ay April. April 11. Pero ang pasok po nila hanggang Hanggang April 11. 11 talaga. Tapos, Magpa-practice na po kasi after po ng... meron din silang presentation. Opo. Abangan din pala natin mga amigo yung presentation nila Christian. Iba na. Hindi na yung Bumblebee. Hindi na po. Yung gumaganong-ganon. Iba na po. Nakabisado ko eh. Abe si Christian sa bahay, ganon-ganon, sayaw na siya ng sayaw. Kaya kung ano yung sinasayaw nyo, titignan ko lang saya, gumaganon-ganon siya, gumaganon-ganon. Nakabisado ko na siya. Oo. Pero nakakatuwa naman si Christian sa bahay eh. Maloko naman. Oo, madaldal eh. Oo. Kahit na hindi niya masabi yung mga words, dire-diretso yung bibig niya. Okay na. Yun po mga amigo, kailangan daw po kay Christian ay sa writing, mag-practice pa ng mag-practice. At syempre, yung sa pagbubutones para part na ng yun, sa bata, kailangan matuto po sila. So, okay naman ako. At least kahit papaano yung pag-aaral ni Christian, ay sa akin okay na, sulit na to. Sabi ko, hindi naman kailangan mataas ang grade sa akin. Ang importante po sa akin ay na-enjoy nila yung pag-aaral nila. Ayoko maging burden sa kanila yung pag-aaral. Isipin nila na pahirap ang pag-aaral. Gusto ko yung na-enjoy po nila. Kagaya po ng mga Aprikano na kasama natin, gusto ko po na ang pag-aaral para sa kanila ay yung na-enjoy. So, ayun po mga amigo, pasok sa banga ang grade si Chucheng. Salamat po mga amigo at God bless. So nandito po tayo nandito po sa teacher ni Sophie at ito po, na-explain naman na po sa akin about kay Sophie. Kasi di ba sabi ko nga po sa inyo, merong mga ginagawa si Sophie sa school na hindi okay. Kaya ngayon tinanong ko po, ngayon po ang sabi ng teacher sa akin ay may improvement naman. May improvement naman, hindi na yung kagaya before na pagka sinaktan ng kaklase o may ginawa yung kaklase, siya gagante. Hindi na daw siya ganon. Hindi na raw ganon, sabi ni ma'am ng teacher. So, meron pa rin naman na dapat talagang ayusin hindi mapasensya kasi si Sophie. Yun ang sabi sa akin. At I think yun yung dapat nating maano kay Sophie. For example, merong yung classmate na gusto niya manghiram, gusto niya makuha niya agad. Yung mga ganun. So talaga, para sa akin, siguro dapat talagang yung matutukan about dun sa mga ganung klaseng attitude para hindi kalakihan. At siguro, yung kasi yung, ano po ang recommendation niyo? Recommendation po kasi dun kung paano sa bahay. Sa bahay. Oo. Sa bahay naman po magsisimula. Ang recommendation po ay sa bahay po, kung paano kasi sa school, ganun din sa bahay. Feeling ko kasi, yung mga kapatid ganyan, kagaya ni Amir yan, lagi niyang iniinis si Sophie. Kaya dito sa school, na kukuha niya yung ganung ugali. Pero pagdating naman sa... Ngayon papakita ko po sa inyo kung ano po yung grades ni Sophie. Amigo, papakita ko po yung grades ni Sophie at pakita po natin. Pwede ba kaya? O hindi na? Sabihin ko na lang. Pwede naman po, kaya Yung grades na lang. Huwag na yung mga pangalan, no? Oo. Sa grades po ni Sophie, ayan po, from 88, ay bumaba siya sa reading and literacy. Tapos sa language, 89, bumaba din. Mathematics, tumaas ng isa. Sa makabansa, tumaas na siya. Pilipino, tumaas siya sa Pilipino, ang laki. Ilan po, GMRC 90, tapos robotics 86.
So, ibig sabihin sa Pilipino, ang laki na itinas niya. Paano po yun? Pero bumaba siya sa reading. Sa reading. Tsaka dito sa language. Pero ang pinakaano kasi niya ito sa Pilipino no? Ibig sabihin, kaya po siya tumaas dito dahil nagpa-participate na siya? Nagpa-participate na po siya and then di ba po nakakabigkas na siya nakakabigkas at nakakaintindi na siya ng Filipino Okay. salita. Kaya talagang tumaas siya ng ganito. Mas naiintindihan na niya yung lesson. Mas naiintindihan niya yung lesson. So, ibig sabihin, kapag may tinanong sa kanya about sa Pilipino, kaya niya nang sagutin, gano'n. Opo. Pero, ma'am, sumasagot naman po ba siya sa inyo? Opo, sumasagot po siya. Kaya nga lang kasi ngayon sa reading, more on sounds po kami. Doon pa siya hirap. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga pronunciation nila, iba pa rin. Yun pa rin. Iba pa rin. Opo, iba pa rin. Pero, for example po, nagtanong sa inyo, sasagot naman siya. Kasagot naman po. Ibig sabihin, nagpa-participate na siya. Yun naman importante, no? Kahit pa paano. Yun nga lang talaga sa behavior. Yes. Oo, iba kasi yun Iba yun sa academics, iba sa behavior. Pero, ang sabi nga ng teacher, mapasensya kasi ang teacher. So, syempre, siya naman yung makakaunawa sa bata. Kaya, meron mga siyang ikinukonsider na si Sophie bata pa o gano'n. Kaya, yung attitude niya dito ay ganoon na lang. Pero sa pagpa-participate na makagaya niya sa may Pilipino o mataas ang grades niya, ibig sabihin, natututo at may development yung mga bata. So, ang recommendation sa bahay po, kung papaano po siguro, kailangan masabi rin kay Chama kung ano dapat gawin. Para at least sa susunod na taon, pag siya ay pumasok ulit dito o ibang teacher na, mababago kung ano yung mga bagay na hindi ginagawa. So, yun po ang sabi kaya Sophie. Pero sa grades po, para sa akin, okay naman po yun. First time naman po niyang pumasok dito, isipin niya from Africa, tapos dito sa Pilipinas. Sa Pilipino ngayon, ilan na yung sa Pilipino niya? 90 na. So, ibig sabihin, malaki ang improvement sa kanya. Sabi ko nga sa inyo kanina, na hindi naman importante sa akin yung grades. Importante po kung paano sila natututo unti-unti. So, kung matuto sila ng napaka-bilis, tapos di mas maganda, pero kung unti-unti, okay pa rin. Importante po ay meron pong natututunan kaysa po sa gano'n na lang po sila o nakaano po sila sa isang, for example, nasa Equatorial Guinea sila, hindi sila matututo. Dito, at least kahit pa paano unti-unti, okay naman. Kasi pag kinausap sa shopping yan, tingin ko, kasi pag tinagalog ko po siya, nagkasalita po siya. Opo, pagka tinagalog ko siya, magkasalita siya. Kahit na sabihin niya, nagtagalog ako sa kanya, English yung salita niya, at least nauunawaan niya. So, yun po mga amigo ang about po kay Sophie sa kanyang grades. Pero pa po isang grading yun, isang grading. Meron pa po. Isang grade sa fourth quarter yon, malalaman natin yung kanyang general average na. Yes. So yun po mga amigo ang about kay Sophie. Yun po, ito naman po ay kay... Nako, Sophie! Hala! Sophie! Ha? Mira? No, aprobado. No, aprobado. Aprobado sa ganyan. Hindi ka ako aprobado. 1, 2, 3, Mira. Wala pa! Baka wow ka, hindi mo nalalaman. Maexerado. Ano? Taas ano? May 91. Huwag kayo, matematika, 91. Oh. Language, 87. Pilipino, 90. Ano masasabi mo? Thank you! Galing-galing. Sino magaling? Me. Sino galing? Pilipino, nakakaintindi, di ba? Galing. O tapos yung ano mo, hala, taas. Makabansa, 92. O, wala kaya. Di ba? So, bilang kang magaling. O, pinicture na yun. So, ayun mga amigo, di ba? Ang ganda ng nakita nila yung pinaghirapan nilang grades. Pagka nakita na yung pinaghirapan nilang grades, ibig sabihin, ano pa sila, pagbubutihan pa nilang kanilang pag-aaral. So, gano'n lang po yun. Si Sophie mataas po sa kanya. Pinakamababa ni Sophie ay 85 lang. 85, pinakamababa. O, huwag kayo. Tapos 87, 91, 92, 90, 19, 86. O, di ba? Galing. Galing.